Good day mga ka-PBA Madness! Napag-uusapan ngayon sa social media na maaaring malagay sa alanganin ang kampo ng Magnolia Hotshots at mawala sa kanila ang sinasabing future ng kanilang koponan na sina Will Navarro at si Xavier Lucero. Hindi pa naman sigurado si Xavier Lucero dahil inaayos pa ang kanyang eligibility bilang local Filipino player under FIBA rules. Kung maklasify as local si Xavier Lucero at pwede na ito makalaro sa Gilas Pilipinas, malaki talaga ang chance na tanggapin ni Lucero ang mga offer sa kanya overseas. Samantala, si Will Navarro naman, nababalita na ongoing na ang negosasyon para sa kontrata sa Korean Basketball League. At may mga insider na ang nagsasabi na done deal na ang paglipat ni Navarro sa Korea. Mga kamadness, sa tagal bago magsimula ulit ng PBA na inaasahang magbubukas ang bagong season sa Oktubre, inaasahan na maraming mga players ang maghahanap ng kanilang paglalaruan, lalo na yung mga players na malapit na matapos ang kanilang kontrata. Pwedeng lumipat sa karibal na liga na MPBL or yung mga top caliber naman na players siguradong susubukan mag-try out overseas. Kaya naman mga kamadness, sa video na ito, silipin natin ang lineup ng Magnolia Hotshots at kung may laban pa rin ba ang kanilang koponan kahit mawala ang kanilang dalawang young big man na sina Will Navarro at Xavier Lucero. Bago nga ang lahat, ang isa sa inaabangan ng mga Magnolia fans, kung sino ang magiging bagong coach ng Magnolia sa pagpasok ng bagong season ng PBA. Babalik ba si Coach Chito Victolero or napapanahon na para magkaroon ng sariling koponan ang mga apprentice ni Tim Cone na sina Richard Del Rosario or si L.A. Tenorio? Mga kamadness, revamp ang sinisigaw ng ibang Magnolia fans. Kailangan na daw magpabata ng lineup at kailangan na rin mag-move on ang Magnolia sa Paul Lee era na nakakuha lamang ng isang kampyonato in Magnolia jersey. Kaya naman sa tingin ninyo mga kamadness, sino ang pwedeng targetin ng Magnolia na magiging bagong franchise player? Lalo na kung matutuloy ang pag-alis nina Xavier Lucero at Will Navarro. Para sa akin mga kamadness, ang pinakamadaling gawa ng paraan ng Magnolia makipag-trade sa mga sinasabing farm team sa PBA. Pwedeng targetin ng Magnolia si Joshua Munson kapalit ni Paul Lee. Ayan ay kung hindi makikipag-agawan ang kanilang mga ka-sister team para sa serbisyo ni Joshua Munson. Isa pang option, pwedeng bitawan ng Magnolia sina Paul Lee, Jerick Ahanmisi at Russell Escoto. Kapalit ni na Terrence Romeo at kay Mark Carino ng Terra Firma Jeep. Mga kamadness, 33 years old pa lang naman si Terrence Romeo, samantalang 36 na si Paul Lee. Bagamat parehong injury-prone ang dalawang players na ito, tingin ko nga mas mataas ang upside sa laro ngayon, si Terrence Romeo kumpara sa laro ni Paul Lee na halos wala ng galaw at puro 3 and 4 points shot na lang ang tinitira. Kaya naman, kung matutuloy ang trade na ito, makukuha din ng Magnolia ang young big man na si Mark Carino na pwedeng pamalit na sa pwesto ni Rafi Riavis na inaasahang magre-retiro na ngayong off-season. Kung titignan natin ang magiging bagong starting five ng Magnolia, nandyan na nga sina Jerome Lastimosa, Terrence Romeo, Aris Dionisio, Ian Sanggalang at si Mark Carino. At off the bench naman sina James Laput, Mark Baroca, Peter Alfaro at si Rom De La Rosa. May hawak pang first round pick ang Magnolia na pwedeng magpalalim pa sa rotation ng bagong magiging coach ng Hotshots. Sa lineup na yan, hindi pa rin makakasigurado ang Magnolia kung makakapasok ang lineup na ito sa finals sa susunod na season. Alam naman natin, gumaganda na ang lineup ng Rain or Shine at pwedeng lumakas na rin ang Converge next season.